Magandang gabi po sa ating lahat. Tatayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Mariang Birhen. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. At nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsilot po ang lahat para pag-aalay sa sarili sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalis-sinisang paglilis sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Jesucristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming inaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. O Mariang kalilisang ipinaglihing walang salang anuman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Alice Clemente, Maria Faz Grueso Salazar, Mary Joyce Segura, Hil Iglesias, Trinidad Losa, Ginalyn Losa, Anos Bernardo. Para sa lahat ng dahilang pasalamatan ang Panginoon na sina Ronald Alan Alejandro, Gigi at Pia Gopi, Reynald and Rowena de la Cruz, Nene Banaag, Mrs. Ernilda Tiangco. Para sa may dumudulog ng tulong at kahilingan na sina Nelson and Joshua Chan, Michael at Christine Wiclo, Kristan at Maria Tricia Gison, Renato Milagros Mangali, Atwerp Segura, Rochelle Severo, Menchi Manalo. Para sa may karamdaman na sina Aida Cruz, Roberta Josefina Galang, Renato and Milagros Mangali. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Marion Camille Siochi, Apolonio and Carmelita Magno, Antonio Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Christian Conrad Flores, Jesus Lucas,
Monina Rodriguez Lucas, Dolores Magpayo, Celia Abrenica, Maricel Santo Domingo, Kim Christian Palero, Rosario Esperanza Magbiray, Arnon Parman Uy, Edelberto Crisostomo, Maria Victoria Crisostomo, Clive Adam Ziguera, Juan Antonio, Violeta Ignacio, Joselito Hadtula, Gloria Grisero Salazar, Jaime Cifra Salazar, Luciana at Elmer de Lemos, Rodrigo Nalica, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Aba Maria, bukod kang pinagpala. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagting sa Pangdiyosesanong Dambana at Parokya ng Immaculada Concepcion de Malabon. Ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating pagsisiyam para sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagdiwang ngayong gabi ay si Reverendo Padre Richard Omol, Pura Paroko ng Holy Trinity, Kuasay Parish. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo makiisa sa pag-awit bilang pasimula na ating pagdiriwang. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat.
at sumayin niyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Sama din natin sa intensyon ng misang ito ang mga kapatid nating patuloy na nakakaranas ng hirap dahil sa bagyong Enteng at Habagat. Ipagdasal din natin ang mga kapatid natin na naapektuhan ng lindol sa Humalig. At ipagdasal din natin ang bawat isa para sa kaligtasan natin na mula sa Panginoong may kapal. Kaya talina ating alalahanin at ihingin ng kapatawaran sa Panginoon natin ng ating mga nagawang mga pagkakasala dulot ng ating mga kahinaan. At umasa tayo sa pagpapatawad ng Poong may kapal. Kaya buong kababaang loob nating sama-samang sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo, at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apostolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tanggap na gantimpala ay ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmulat sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang ginawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami ay natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo sa Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Nooy din tumindig ang mga may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapan, "Huwag mo nang umalis." Subalit, sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ika-6 na araw ng nobinaryo para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Alam niyo po, bago ako pumunta dito ay galing pa akong Plaridel. Kahit umuulan, kailangan pumunta ron. Kasi una, sayang yung pagkakataon na yung makapagkasal ako ng hindi magkaparehas ng religion o tinatawag na mixed marriage sa Santiago Apostol sa Plaridel. At mahirap kasi Katoliko yung babae, tapos yung lalaki na taga Sri Lanka ay isang Buddhist. Na kapag pinag-aralan mo, ang mga Buddhist hindi ina-acknowledge ang Diyos. Kaya nga, sino ang kanilang tinitingnan na si Buddha, no? At ang mga Katoliko, kaya nga, at kapag tinignan mo pa, ang hirap po dahil ang mga Buddhist, ang kasal na nangyari kanina ay it is not a religious duty. Hindi po. Hindi po. Kaya ang hirap dahil una mahirap yung mixed marriage kasi ang dami pong proseso niyan. Mas madali kung convert yung lalaki. Pero dahil nga kanilang pinapahalagahan yung pagiging Buddhist nila, pero mas maganda din na pumayag siya na magkaroon ng kasal sa simbahan. At nandoon yung mga magulang galing pa Sri Lanka. At para pagtagpuin ang mahirap na pagkakataon dahil nga hindi nila ina-acknowledge ang Diyos dahil meron nga silang Buddha. Tapos, ang layo-layo naman natin doon sa aspeto na ganun. Dahil ang kasal sa atin, yung sakramento ay mahalaga. Pero alam ninyo kung ano yung dahilan para magtagpo?
yung pagmamahala nila, ha? At nagkakilala sila, hindi sa bansa ng lalaki, sa Sri Lanka, hindi po. Hindi rin sila nagtagpo dito sa ating bansa, Pilipinas, hindi po. Kundi nagtagpo sila, saan? Sa Qatar, isang Muslim country po. Pero dahil sa diwa ng pagmamahal, nagtagpo sila. Last year, nakita ko yung lalaki, pero hindi ko siya ganun nakausap. Kasi doon din ako nagkasal sa Plaridel, yung kapatid naman ang kinasal ko. Taga Malabon yun. Pero doon na sila nakatira sa Plaridel, Bulacan. Hindi ko nakausap yung lalaki, pero ipinakilala sa akin. Hindi ko siya nakausap. Pero etong mga nagdaang mga araw, ay nakausap ko siya. At nakita ko naman na talagang in love yung lalaki. At gayon din, in love din yung babae. Kaya nga yung homily ko ay, in love, what is inside our hearts. Kasi kung in love ka, merong laman ang puso mo eh. Kaya nga, yung Buddhist spirituality po ng marriage ay to love and honor. Ang ganda po. Yung concept of love ni Buddha. To love and honor. At doon mo na pagtatagpuin na merong mga bagay at sinasabi pa sa teaching ni Buddha sa concept of marriage ay yung maging faithful sa isa't isa. At dito sa ating ebanghelyo po, narinig natin na pumunta si Jesus sa saan po? Sa bahay ng biyenan ni Simon Pedro. Sino po sa inyo dito ang kapag sinabing biyenan, tumataas ang anong tumataas? Ang kilay, ano pa? Ang BP, no? Ano pa yung tumataas? Ang sugar, no? Meron ganun tayong konsepto ng biyenan. At saka, ano yung tawag sa lalaki? Biyenan at manugang. O yung sa babae, ano naman tawag kung manugang? Manugang pa din. Meron tayong konsepto na gano'n na kapag biyenan at manugang, hindi maganda ang pagtitinginan. No? At tinanong ko po kaninang umaga sa misa ko sa Holy Trinity. Kasi sabi ko, bakit ba ganon ang nagiging relasyon ng magulang at manugang? At nagsabi ako ng sagot na sinang-ayunan naman nila. Pero hindi ko alam kung sasang-ayunan nyo rin, ha? Dahil pakiramdam ng mga magulang, inagaw sa kanila ang anak. Kaya merong mga pagkakataon na ganon, na hindi maganda ang pagtitinginan ng magulang at ng manugang. Pero hindi dapat ganon yung umiral. Sapagkat dito sa ating ebanghelyo, yung biyenan ni Simon Pedro, sa akin pong pakiwari, ay merong magandang relasyon sa isa't isa. Bakit po? Kasi sabi sa ating ebanghelyo, ipinakiusap daw nila kay Jesus at kasama dito si Pedro na kasama ng kanyang mga kasamang alagad. Yung sinabi ko po at realization ko po na kapag naglilingkod ka sa Diyos, ng tao sa puso, nang galing sa puso, na alam mo na siya yung inuuna mo, hindi niya pababayaan ang mga mahal mo. Amen? Tignan niyo po yung mga naglingkod sa Diyos. Nang tao sa puso at alam nila na ang sinusundan nila at ang pinaglilingkuran nila ay walang iba kundi ang Diyos. Kahit na maraming problema, hindi lang siya, maging ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, o maging sa kanyang ministry kung siya ay pari, hindi po siya kailanman pababayaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ito po yung aking karanasan. Marami ng pagkakataon sa buhay ko na nang ako ay hindi pa lingkod, ang daming mga bagay na
hindi ko kaya na isolve. Pero nang nagsimula akong mag-serve sa simbahan ng 16 na taong gulang ako at 12 taon ako tumagal sa pagsiserve sa amin sa simbahan. Tapos nagpatuloy nang ako ay naging seminarista. Ngayon ay going 11 na sa ministry. Yung magtiwala ka lang sa Diyos, lahat ng kulang na meron ka ay Kanyang pupunan. At lahat ng mga mahal mo sa buhay ay hindi niya kailanman pababayaan o kakalimutan. Kaya maglingkod ka sa Diyos. At makakapaglingkod ka lang sa Panginoon kung nakikilala mo siya. Kung siya yung sinusundan mo. Kaya nga, dahil ako ay naglingkod ng 12 taon sa aming parokya, at nakita ko yung buhay ng isang parokya, at naging pari na ako. Kapag hindi malinaw sa isang lingkod na ang pinaglilingkuran niya ay Diyos, mahihirapan siya. Lalo tigit kapag masyado siyang naging attached sa pare, sa mga kasamahan, sobrang pagmamahal sa ministry, sa organization, pero naging pangalawa lang ang Diyos. Mahihirapan siya. At lalo tigit kapag hindi naging malinaw sa kanya na ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos. Kaya nga ito, sasabihin ko po lagi, mula sa unang parokya ko sa San Bartolome, diyan sa bayan, sa pangalawang parokya ko, sa San Roque Cathedral, ito yung pangatlo sa Holy Trinity. Yung palagi kong pinapaalalahanan yung mga lingkod na huwag maging loyal sa pare, huwag maging faithful sa pare, kundi yung kagaya ng sinabi ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya dito na sila raw, si Apolos, siya, si Pablo, na tagadilig at tagapagtanim, ay kinasangkapan lang ng Diyos. Sabi po, kinansakapan lang sila ng Diyos upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Kaya nga palagi kong sinasabi, at may mga kwento sa parokya, simula doon sa parokya na pinanggalingan ko sa Valenzuela, sa assignment ko sa San Bartolome, sa assignment ko sa San Roque Cathedral, at eto ngayon, merong mga nawawala at umaalis. May nawawala, may umaalis. At alam nyo kung sino sila? Yung hindi malinaw na ang Diyos ang pinaglilingkuran. Kaya nga, dinidiscourage ko po yung mga parishioners namin na huwag kayong maging faithful at loyal sa pari. Kasi kapag meron kaming mga ipinagawa o sinabi, di nyo kami magugustuhan. At kapag hindi nyo na kami nagustuhan, ang lakas-lakas ng tendency na hindi na ako magsisimba dyan, ayoko na. Kapag babalik na lang ako kapag hindi na si Father, kahit na anong panawagan ng pare, hindi tutulong. Kasi pinersonal. Mas maganda yung kagaya ng sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Pero sino ang nagpatubo? Sino ang nagpalago? Ang Diyos. Kaya sabi po dito, hindi ang nagtanim ni ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang sino? Kundi ang Diyos na nagpatubo at nagpalago. At yan po sana yung inaasahan sa mga lingkod. Yan po sana ang inaasahan sa atin. Kaya palagi kong sinasabi, lalo tigit dito sa Pasay Parish sa Tinajeros, na huwag kayong maging loyal sa akin. O pwede kong sabihin sa amin, kasi kami, ilang taon lang kami at aalis kami. Kapag sobra yung attachment sa pare,
mahihirapan ka. At maging ako, mahihirapan akong umalis. Kasi kasama naman sa kwento ng buhay namin na dadating kami, pero aalis din kami. Pero kayo yung mananatili. Kaya kung meron pinapaunlad, kung merong pinapalago, dapat yung relationship natin sa isa't isa. Kagaya ng kinasal ko, taga Sri Lanka, tapos taga Pilipinas, nagtrabaho lang sila doon sa Qatar. Pero yung sinasabi sa awitin po, love in any language. Love in any language po. Na kapag yung diwa ng pagmamahal, ang siyang talagang namayani, mananatili. Mananatili. Kaya nga eto, nagbibilang na lang po kami dahil ilang buwan na lang kami. Meron talagang kwento sa parokya na merong matutuwa na aalis na kami. Merong malulungkot dahil iiwan na daw sila. Tapos merong mahihirapan pero hindi nila naiisip na mas kami ang nahihirapan. Bakit? Kasi isa lang naman ng kaming aalis eh. Pero ang dami naming iiwan. Lalo tigit yung mga napamahal na sa amin dahil kasama namin sila sa diwa ng paglilingkod, sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag maayos ang relationship po natin, tulad ng biyenan ni Simon Pedro sa kanya at si Simon Pedro sa biyenan, tignan po ninyo yung Panginoon dito sa ating ebanghelyo. Sabi po dito, tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. At ano yung sunod na ginawa ng babae? Noon din, tumindig ang may sakit, yung biyenan ni Simon Pedro, at naglingkod sa kanila. Kaya sana po, tulad ng mahal na Birheng Maria, na merong magandang relationship sa Diyos, sana mas papag-ibayuhin po natin na palalimin natin ang ating relationship sa Panginoon. Una higit sa lahat, yung papag-ibayuhin natin, patatagin natin, palalimin natin ang relasyon at ugnayan natin sa Panginoon. Kasi kahit na anong mangyari, kapag talagang nakuha mo yung punto ng spirituality ng paglilingkod, kahit mahirapan ka, kahit na merong sinasabi ang iba sa'yo na hindi maganda, kahit na nasasaktan ka, makikita mo na mahalaga na meron ka talagang tunay na pagkaunawa sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. At kapag natutunan natin ito, yung diwa ng paglilingkod sa Panginoon, tulad ng mahal na Birheng Maria, tignan niyo po, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Iniwan ba ng mahal na Birhen ang ating ina, ang kanyang anak? Hindi po. Kahit na sa punto na masakit na sa kanya, kahit na sa punto na nararamdaman niya ay tila walang hustisya, nandoon pa din siya. Dahil malinaw sa kanya ang plano ng Diyos para sa kanya. Kaya, mga kapatid, dito po, kagaya ng tinuturo sa unang pagbasa at maging sa ating ebanghelyo, sabi ang mahalaga ay ang nagtanim. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Kaya nga, dinidiscourage ko na ang attachment ay sa pari. Ang loyalty sa pari.
Kasi kagaya po ng sinabi, kapwa manggagawa. Bakit kami nagpari? Para maglingkod sa Diyos. Bakit kayo tinawag ng Diyos? Para maglingkod. So kapwa tayo lingkod. Ang pinagkaiba lang, tumanggap kami ng banal na orden ng pagkapari. Mas mabigat nga yung responsibilidad. Pero anong pinag-ugatan nun? Tinawag kami para maglingkod at sumunod. At kagaya po ng sinabi dito, upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kaya ako at kayo, tayong lahat ay tinatawagan na maglingkod sa Diyos. Lalo tigit kapag nandoon yung tunay na diwa ng pagmamahal. Kaya sabi po ng awitin, natutunan ko po ito ng high school ako, sa Protestant school namin sa Valenzuela. Love in any language, straight from the heart. Na kapag natutunan mong salitain ang lengguwahe ng pagmamahal, magiging fluent ka dito. At hindi malabo na maialay mo ang iyong buhay sa ngalan ng pagmamahal. Kaya kahit mahihirapan ka, eto kahit bumabagyo, nandito kayo. Palapakan nga natin po ang bawat isa. Dahil nais ninyong makumpleto ang 9 na araw na nobinaryo. At sana po magbunga po ito. At ano ang reregalo mo? Anong reregalo mo? Hindi naman naghahanap ang mahal na ina ng kung ano man. Yung matutunan mo lang yung tunay na diwa ng paglilingkod at pagsunod kahit anong hirap. At kinakabahan ako kasi sabi pa sa akin, kasi right lang yung mixed marriage po. Hindi siya misa. Kasi hindi maaaring maging misa kasi nga Buddhist. Hindi siya pwedeng maging misa kasi nandoon yung mga magulang na Buddhist. Pero nandoon yung best friend ng lalaki. At nagtaka kami ng komunyon kasi rito lang ito na merong komunyon. Tapos yung lalaki na best friend ng kinasal ay tumanggap po ng komunyon. Nagulat kami. Nagulat ako personal po. Nagulat ako. Pero pagkatapos ng misa, sabi, Father, yung best friend po ng kinasal niya na si Chamit ay isang Katoliko. Kaya pala siya nangumunyon. At looking forward din kami na pag dumating yung panahon, dahil nagsisimba na yung lalaki, sumasama na siya sa babae sa pagsisimba, bagamat talagang Buddhist sila, sana dumating yung pagkakataon. Mahirap, alam niyo kung bakit. May kasunduan eh. Yung anak na ipagkakaloob sa kanila ng Diyos ay palalakihin sa pananampalatayang Katoliko. At kapag dumating na yung age of reason, yung anak na ang magpapasya kung magiging Buddhist ba siya o magiging Katoliko ba siya. Mahirap kasi kailangan mo pang humingi ng permission sa bishop, kailangan mo pa yung ayusin yung disparity, at ang dami po, walang senumar sa Sri Lanka. Wala po. Pero kahit na mahirap, pinadadali ito ng tinatawag nating love. Kahit mahirap, makakayanan mo. Lalo tigit kung makikita mo na ipinaglaban tayo ng Diyos. Lalo tigit kung makikita mo rin ang tunay o antas ng pagmamahal ng mahal na Birheng Maria. Makikita mo ito. At ipagpapasalamat mo na, ay, tama pala. Ang Diyos ang aking dapat sundan, at dumating sana ang pagkakataon na tulad ng mahal na Birheng Maria, siya'y ating matularan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
sa ika-6 na araw ng ating nobinaryo, para sa pagsilang ng mahal na Birheng Maria, nawa katulad ng mga tao na nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, patuloy nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos upang dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo ng mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makakita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal din natin ang kaligtasan ng Santo Papa, lalo tigit sa pagdalaw nila kasama ang Kardinal Chito Tagle sa mga bansa sa Asya. Nawa patuloy na maiukit sa kasaysayan ang ginawang pagdalaw ng Santo Papa sa Indonesia, sa Papua New Guinea, sa East Timor at ganon din sa Singapore. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipag-isa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkup. Sa krus inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilikuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanan sa iyo'y sasapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng nananahan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Pablo Berhilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay tinuruan ng Panginoon kung paanong manalangin, kaya halina ating sama-samang itong dasalin ng taimtim. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ilasan mo para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasaralang paralang, magpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat sama. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Sa ika-6 na araw ng nobinaryo, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong lahat. Peace.
Ecatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin at patuloy na papag-ibayuhin diwa ng pagmamahal na naranasan natin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Kasalukuyan po tayong naghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria sa September 8. Kaugnay nito, tayo po ay nagsasagawa ng nobinaryo sa ganap na 5:30 ng hapon at susundan na banal na misa. Para sa mga may nais magkaroon ng kopya ng nobena booklet, maaari kayo makabili sa opisina ng simbahan sa halagang 150 pesos. Ang nobena booklet ay naglalaman sa mga nobina para sa kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria. Para sa dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion at ang palagiang pamimintuho sa Immaculada Concepcion tuwing araw ng Sabado. Sa September 8, ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ang kapistahan ng kapakanakan ni Birheng Maria. Tayo po ay magkakaroon ng misang pasasalamat alay sa kapanganakan ni Birheng Maria sa ganap na 12 ng tanghali at magkakaroon tayo ng prosesyon sa ganap na 6 ng gabi. Kaugnay nito, aming hinihikayat ang lahat na maghandog o mag-offer ng cake sa mga oras ng ating misa o kaya dalhin sa opisina ng ating parokya upang ating ipamahagi sa mga bata, kabataan at PWD ng ating parokya at DEC. Aming inaabisuhan ang lahat na kanselado po ang pagpaparada ng mga sasakyan, kotse, motorsiklo at e-trike sa araw ng linggo. Ito ay upang maging maayos at maluwag ang ating pagdiriwang. Bukas, September 5, ika-7 araw ng ating misa nobinaryo, ay muli namin kayong inaanyayahan sa ganap na 5 ng hapon para sa pagdarasal ng rosaryo, 5:30 ng hapon para sa panalangin ng nobena at susundan ng banal na misa sa 6 ng gabi. Sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating sponsor ngayong gabi, ang Santo Niño Mini Pastoral Council, sa mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi na si Reverendo Padre Richard Omol at sa inyo, Bayan ng Diyos. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat para sa Salve Regina. O Reyna namin,
Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. At nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kagalingan ng kaluluwa at katawan. Sa bisa ng panalangin ng mahal na Birhen Maria, ipag-adya mo kami sa digalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit. Alang-alang kay Kristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyoko ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid na buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at tulad ni Maria ay isabuhay ang aral ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.